Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Viernes. Tama! Welcome back sa Infinity TV channel. Ayan, ipagpatuloy natin ang teleserye ng Abot Kamay na Pangarap sa ating advance episode. Ayan, sa alam natin na si Dr. Lindon ay hindi na ito mapipigilan na sasabihin ang totoo kay Lynette. Kaya ito ay ginporsige niya si Dr. Carlos na sasabihin ang totoo. Kapag hindi niya sasabihin ay siya ang magsasabi. Kasi gusto ni Dr. Carlos na pakasalan si Lynette. Kaya sabi ni Dr. Lindon, hindi pwede niya pakasalan si Lynette na mayroon pa siyang sikreto. Bakit? Sabi ni Dr. Lindon, hindi pwede nalulukuhin niya habang buhay ang mag-iina. Kaya kung gusto niya pakasalan si Lynette, ito ay sabihin niya ang totoo. Kaya yun ay hindi mapakali si Dr. Carlos, kaya ito ay tumawag kay Zoe at dito ay nagpapaalam na ito ay sabihin niya ang totoo. Kaya si Zoe naman ay hindi payag at ito ay naman si Dr. Carlos ay parang naawa sa kanyang anak, kaya nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ang totoo o hindi. Kaya ito naman si Zoe ay nagpunta doon sa opisina ni Dr. Lindon para magpakaawa na hindi ito sasabihin ang totoo na siya ay anak ni Dr. Carlos. Pero ito si Dr. Lindon ay hindi na ito mapigilan kasi naaawa na si Dr. Lindon kay Annalyn at hindi gusto na habang buhay nalulukuhin ng mag-iina ang sila Annalyn at Lynette. Kaya nung time na yon na tumawag naman si Zoe doon kay Dr. Lindon, ito ay narinig ni Moira na alam pala ni Dr. Lindon na ang kanilang sikreto. Kaya ito nagalit kay Zoe. Kaya nung sa kabilang dako naman, nandyan naman itong pulis na kanyang binabayaran at narinig ng pulis ang sikreto. Kaya ito ay nagbigay ng opinion kay Moira na sabi niya may alam siyang pamaraan para patahimikin si Dr. Lindon. Ayan, yung no choice na si Moira, kaya ito si Moira ay pumayag na rin na ipapatay si Dr. Lindon. Kaya sa kasamaang palad naman ay nakalimutan ni Moira ang kanyang cellphone sa lamisa, sa misa. Ayan, nagring ito at si Zoe ang nakasagot at ito narinig ni Zoe ang lahat ng plano ni Moira about kay Dr. Lindon. Kag ito si Zoe naman ay nag-walk out dun sa bahay niya, kay hinatawagan niya si Dr. Lindon, pero si Dr. Lindon ay hindi nakasagot. Kasi sila Dr. Lindon at lahat ng mga doctors na nung time na yung Lindon na bigyan ng award ng mayor, doon na sila sa venue. Kaya yun, hindi na niya nakontak, nagaring pero hindi siya sinasagot. Kaya ang naisip naman ni Zoe ay si Carlos na lang ang tawagan niya. Kaya ito naman ay nasagot ni Carlos at ito na makaawa si Zoe na napaalisin si Dr. Lindon doon sa may venue. Kaya nang babalik na si Dr. Carlos, ito ay pinigilan ng pulis na yung may plano na ipatay si Dr. Lindon. Kahit nagsigaw pa si Dr. Carlos na ang kanyang doktor doon ay may gustong pumatay. Kaya hindi pa rin ito siya pinapasok. Kaya humanap ng paraan si Dr. Carlos kung paano siya makapasok doon. Nang nakapasok na si Dr. Carlos doon sa venue, ayun, at hinanap niya kung saan yung gustong pumatay kay Dr. Lindon, at ito naman nakita niya sa taas. Kaya ang ginawa ni Dr. Lindon ay sumigaw siya ng dapa at sabay yakap doon kay Dr. Lindon. Kaya si Dr. Carlos ang natamaan ng bala. Kaya ito ay si Dr. Carlos naman ang hindi natin alam kung mabubuhay ba si Dr. Carlos o maliligtas sa kamatayan si Dr. Carlos. At ito naman at kung malalaman ito ni Zoe, nangyari kay Dr. Carlos, tiyak na magagalit ito kay Moira kasi alam ni Zoe na si Moira ang sala rin dito. Ano kaya ang gagawin ni Zoe sa kanyang mami? Ipapakulong niya ba ito o
ito ay mauuto naman sa ni Moira, kaya alam naman natin si Moira na binibringwas na si Zoe at ito naman si Zoe ay maawa naman sa kanyang mami. Kaya ito guys, sa ating pagkaabangan ang abot kamay na pangarap kung ano mangyayari kay Dr. Carlos. Ayan, sa mga bago pa kayo sa aking tahanan, ayan, just subscribe me, ayan, at i-share ang aking video at i-full kalimbang ninyo ang aking kampanya para sa sunod ko pa nga mga upload ay ma-notify ko kayo. Ayan, bye-bye!